Sa iba pang balita, nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Cordova sa Cebu dahil sa oil spill na dulot ng salpukan ng 2 barko roon. Ang mga isda at lamang dagat, apektado na rin ng oil spill. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, ilang araw ng problema ng bayan ng Cordova dito sa Cebu ang oil spill na dinulot ng lumubog na passenger ship na MV St. Thomas Aquinas. Libo-libo kasing litro ng bunker oil, lube oil at diesel ang karga ng lumubog na barko. Dahil sa problema ng oil spill, nagdeklara na ngayon ng state of calamity sa buong bayan ng Cordova. Napakalaking sakit sa ulo na raw kasi para sa buong bayan ng oil spill. Pangisa pa naman ng pangunahing pinagkakitaan ng mga taga rito. Kabilang sa mga ipagmamalaki ng mga taga rito ang blue crab na ngayon ang ilan ay nagkulay itim na dahil sa langis. Meron ding mga lapu-lapu na nagkamatayan na rin dahil sa oil spill. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Cordova, nasa 700 lapu-lapu lang namatay mula nang tinamaan sila ng oil spill. Pero hindi lang naman ang bayan ng Cordova ang tiyak na maapektuhan. Dahil alam nyo ba na dito sa maliit na bayan na ito, nanggagaling ang kalahati ng supply ng seafood sa buong Metro Cebu. Kaya humihingi na rin ng tulong ang munisipyo sa provincial at national government para masolusyonan ang kanilang problema. Samantala, Rafi, kaninang umaga ay may napadpad na bangkay sa baybayin ng Cordova. Katawan ng lalaki na posibleng kabilang daw sa mga nawawalang pasahero ng MV St. Thomas Aquinas. Mga batay dagat ang unang nakakita sa katawan. Adyan ang data mula dito sa Cordova, balik sa Rafi. June, nabanggit mo, pangingisda yung kanilang pamumuhay dyan at nakita namin sa video mo, may mga backlog pa talaga at merong mga fish pen. So ito ba yung talagang apektado? Hindi na nahahango yung mga isda dyan sa mga fish pen na yan? Yung problema yan, Rafi, sa itong bayan ng Cordova, 3 yung pangunahin nilang fish cages. Kanina napuntahan natin yung isa at doon natin nakita yung mga isang lapu-lapu na namatay. Ang nagiging problema kasi paliwanag na rin dyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil naka-cage sila, mas nahihirapang makawala yung mga isda at kaya sila kinakapos ng oxygen doon sa limitadong espasyo ng kanilang ginagalawan dahil nga sa ibabaw nito ay may kakapalan pa rin yung langis. Kanina sa ating pag-ikot, Rafi, makikita pa rin natin yung makapal na langis na naiwan sa ibabaw ng karagatan o sa baybayin nitong bayan ng Cordova, Rafi. Okay, maraming salamat. June Veneracion.